What's up mga kaibigan, kamusta? Muli akong nagbabalik, dahil ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang isang episode mula sa Black Mirror na pinamagatang Be Right Back. Nagbukas ang kwento bilang isang batang mag-asawa, huminto sina Ash at Martha sa isang gasolinahan. Si Ash ay nasa isang rental van, walang isip na nag-scroll sa kanyang telepono habang nakikinig ng balita sa radyo. Sa ilang iba pang mga kwento, ang radyo ay nagsasalita tungkol sa isang pambihirang tagumpay. Matagumpay na nasubak ng mga siyentipiko ang sintetikong laman na maaaring bumuo ng katalinuhan sa pamamagitan. Ang paggamot na ito ay naglalayong tulungan ng maraming mga naputulan na makabalik sa kanilang mga paa. Samantala, naglakad si Martha patungo sa van na may hawak na tasa ng kape sa bawat kamay niya. Kumatok siya sa bintana ng sasakyan, tinawag si Ash na buksan ang pinto, ngunit abala siya sa pag-scroll sa kanyang telepono kaya hindi niya siya napansin. Pagkaraan lamang ng ilang minuto ay nagulat siya sa kanyang pag-scroll at pinapasok siya. Pagpasok sa loob, pinagsabihan siya ni Martha dahil sa pagiging masyadong walang pakialam sa kanyang paligid at inutusan pa siyang ilagay ang kanyang telepono sa glove box. Sa sumunod na eksena, nakarating sila sa isang kakaibang lumang bahay sa kanayunan. Pagkatapos nilang ilipat ang lahat ng gamit nila mula sa van, tumira ang duo at bumalik si Ash sa pag-scroll. Pinapili siya ni Martha, na naghahanda ng hapunan, sa pagitan ng mga kamatis o inihaw na kamatis. Ngunit napansin niyang hindi na muling binibigyang pansin ni Ash. Kaya, binato niya ito ng tuwalya at pabirong sinabing ito ay para tingnan kung solid pa ba siya. Nagreklamo si Martha na patuloy siyang naglalaho kasama ang kanyang telepono at binansagan ang makina bilang isang magnanakaw. Iniwan niya sandali ang kanyang niluluto at umupo sa tabi ng kanyang nobyo. Inihayag ni Ash na nagbabahagi siya ng isang lumang larawan niya, kung saan siya ay isang batang lalaki na may mahabang luya na buhok. Sa tingin niya ay magiging nakakatawa ang kanyang mga kaibigan sa online ngunit hindi sumasang-ayon si Martha. Makalipas ang ilang segundo, sinimulan ni Ash na aitalye ang araw na kinunan ang larawan habang natatandaan niyang hindi ito nakakatawa. Ito ang unang pagkakataon na nag-outing ang kanyang pamilya pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid na si Jack. Nagpunta ang pamilya sa isang safari park at ilang unggoy ang sumakay sa kanilang sasakyan. Sa kabila nito, nanatiling tahimik ang lahat, na parabang ang lahat ng saya sa kanilang buhay ay hinigop pagkatapos ng kamatayan ni Jack. Naalala ni Ash na ang kanyang ina ang naghatid sa kanila pauwi, nakakapagtaka dahil kadalasan ay ayaw nitong magmaneho. Kinaumagahan, kinuha niya ang lahat ng larawan ni Jack sa dingding at itinago ang mga ito sa atep. Ito ang kanyang paraan ng pagharap sa kanyang trauma gaya ng ginawa niya noong pumanaw ang kanyang papa. Isang larawan lang ang iniwan niya sa buong bahay, ang larawan ni Ash kung saan siya ay may peking ngiti. Naantig sa kwento ng kanyang kasintahan, hinalikan siya ni Martha sa noo. Pagkatapos ay tumungo sila sa kwarto at nauwi sa marubdob na pagtatalik. Kinabukasan, sinabihan ni Ash si Martha na magbihis para maibalik nila ang van sa oras. Kailangan nilang ibalik ito ng 2 PM o kung hindi, sisingilin sila ng kumpanya ng dagdag na araw. Gayunpaman, sinabi ni Martha na hindi siya makakasama sa biyahe dahil nakakuha siya ng bagong gawain ng maaga sa umagang iyon at ang deadline ay sa mismong araw din. Medyo ikinagalit nito si Ash ngunit nagpaalam lang ito sa kanya at umalis sa van. Katapos ay ipinahayag na si Martha ay nagtatrabaho bilang isang ilustrador. Buong hapon, ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho ng buong dedikasyon. Dumating ang gabi, ngunit hindi pa rin siya tapos sa kanyang ginagawa. Samantala, medyo naabala si Martha dahil hindi pa umuuwi si Ash. Sinusubukan niyang tawagan siya, ngunit hindi niya sinasagot ang alinman sa mga ito. Isang nag-aalalang Martha ang tumawag sa customer service ng kumpanya kung saan nila nirentahan ang van. Nakakatakot na ihayag na hindi pa naihahatid ni Ash ang van. Si Martha ay nabigla at agad na nakipag-ugnayan sa kanyang kapatid, ipinaliwanag ang buong sitwasyon sa kanya. Natatakot siya na baka may nangyaring masama sa kanyang kataypan. Sa sandaling ito, huminto ang sasakyan ng pulis sa harap ng kanilang bahay. Maingat na binuksan ni Martha ang pinto, lubos na nalalaman na ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagkatotoo. Na si Ash ay namatay sa isang aksidente. Lumipat ang eksena sa araw ng libing ni Ash. Isang labis na naguguluhan na si Martha ang umupo sa tabi ng kanyang kaibigan, na si Sarah.
Ipinahayag ng huli ang kanyang tunay na pagkamangha sa nangyari, dahil nawalan din siya ng asawa sa isang aksidente ilang taon na ang nakalilipas. Sinabi rin niya kay Martha na maaari niyang tulungan siyang mag-sign up para sa isang programa na maaaring makatulong sa kanya na makayanan ang pagkawala ng kanyang kasintahan. Isang inis na Martha ang nagsabi sa kanya na huminto, ngunit si Sarah ay patuloy na nagdaldal tungkol sa programa. Nang magkaroon ng sapat, nawala ang galit ni Martha at sinigawan ang kanyang kaibigan. Kasunod nito, umuwi siyang mag-isa at naglilinis ng buong bahay. Pagkatapos ay pumunta siya sa atap at pinagmamasdan ang ilan sa mga lumang larawan ng pamilya ni Ash. Sa paglipas ng panahon, nagpapatuloy ang pang-araw-araw na buhay ni Martha, ngunit hindi na ito pareho. Isang araw, tiningnan niya ang kanyang email at nalaman niyang pina-sign up siya ni Sarah para sa programa, kahit wala siyang pahintulot. Nakatanggap din si Martha ng mensahe mula sa artificial intelligence ng programa, na nagpapanggap bilang Ash. Galit na galit, tinawagan niya si Sarah at sinabi sa kanya na mali ang paggamit ng posibilidad ng isang taong namatay na. Pero naninindigan si Sarah na nakakatulong ito para makayanan ang kalungkutan. Kinabukasan, habang abala si Martha sa kanyang trabaho, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilig na sa muka. Pagkatapos gawin ito, sinubukan niya ang isang pagsubok sa pagbubuntis na lumalabas na positibo. Takot at nag-iisa, tinawag niya ang kanyang kapatid na si Naomi, ngunit hindi sumasagot ang huli dahil abala siya sa kanyang mga anak. Buong araw, patuloy na umiiyak si Martha dahil pakiramdam niya ay wala siyang direksyon at hindi alam ang gagawin. Ngunit ito ay kapag naalala niya ang app na sinabi sa kanya ni Sarah. Desperado na may makausap, sinubukan niya ito at nag-click sa touch to talk. Sa sobrang gulat niya, buong pagmamahal siyang binati ni Ash at nagbiro pa. Napaluha si Martha dahil parang totoo ang mga mensahe. Sinabi niya sa virtual na Ash na ito na buntis siya sa kanyang anak. Kapag sinagot niya na sana ay kasama niya siya sa sandaling ito, lalo siyang umiiyak. Maya-maya, huminahon si Martha at nakatanggap siya ng tawag mula kay Naomi. Nag-aalok ang kanyang kapatid na babae na lumapit, ngunit pinigilan siya ni Martha, tiniyak sa kanya na ayos lang siya. Lumipas ang mga linggo at bumuti ang buhay ni Martha. Mag-isa siyang naglalakad, habang kausap si Ash sa kanyang telepono. Sinabi niya sa kanya ang isang kwento tungkol sa kanilang mga alaala sa hiking at kung paano sila unang nagkita. Pagkalipas ng ilang araw, nagpa-ultrasound si Martha at ni-record ang proseso para ipadala ito sa system ni Ash. Pagkatapos ng procedure, nag-usap sila habang kinakabahang inaayos ni Martha ang kanyang sweater. Bigla niyang ibinaba ang kanyang telepono at nagsimulang magpanik. Sinusubukan niyang kausapin si Ash, ngunit hindi malinaw ang boses nito. Dahil dito, labis siyang nababalisa at nagmamadali siyang umuwi para i-charge ang kanyang telepono. Sa kabutihang palad, tumawag si Ash mula sa kabilang panig at tiniyak sa kanya na wala siyang pupuntahan. Sinabi rin niya na maaari nilang dalhin ito sa ibang antas, ngunit ito ay magiging mahal. Sa susunod na eksena, dumating ang isang napakalaking pakete para kay Martha. Dahan-dahan niya itong binuksan at nakita ang ilang bahagi ng mga artipisyal na bagay na parang laman. Medyo kilabot siya pero humingi siya ng tulong kay Ash. Pagkatapos ay kumuha siya ng larawan ng package at ipinadala ito sa app. Ilang sandali pa, inutusan ni Ash si Martha na ihanda ang paliguan at ihulog ang pakete doon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang lahat ng dapat niyang gawin, at sa huli ay hiniling niya sa kanya na umalis sa banyo at maghintay. Matapos maghintay ng ilang oras, may narinig si Martha mula sa banyo. Dahan-dahan niyang nilapitan kung saan nanggagaling ang tunog. Nakita niya na naging totoong tao na si Ash ang binili niyang pakete. Lumitaw siya sa harap niya at hiniling sa kanya na pahiram ng ilang damit. Hindi makapaniwala si Martha sa kanyang nakikita at nanatili lamang doon sa pagkabigla. Pagkaraan ng ilang oras, dahan-dahan niya itong hinawakan at napagtanto na para itong si Ash na tao. Pagkatapos ay sinuri ni Martha ang bawat bahagi niya at nalaman na ang lahat ay nasa tamang lugar. Binalot siya nito ng mga emosyon at muli siyang nagsimulang umiyak. Kinaumagahan, nagising si Martha at nagulat siya nang makita si Ash sa tabi niya. Buong gabi pala silang magkasama. Nang maglaon, habang nagtatrabaho sa kanyang opisina, nilapitan siya ni Ash at tinanong kung kailangan niya ng kape. Ngunit tumanggi si Martha at humingi ng paumanhin dahil hindi pa rin niya maibabalot ang kanyang ulo sa katotohanang bumalik na ang kanyang kasintahan.
Sinabi niya sa robot na kailangan niya ng oras para masanay ito. Isang hapon, hindi inaasahang dumating si Naomi sa pintuan. Medyo matagal na kasi itong hindi sumasagot sa mga tawag ng kapatid niya. Sa loob, narinig ni Martha ang mga katok at nagmamadaling hiniling sa android na Ash na magtago sa banyo. Sinusubukan pa rin niyang tanggapin ang pag-iral nito at hindi sigurado kung dapat pa ba niya itong ipakilala sa sinuman. Maghapong magkasama ang magkapatid, at nag-uusap tungkol sa iba't ibang paksa. Sinabi ni Naomi na masaya siyang nakamove on na si Martha dahil napansin niya ang mga damit ng lalaki sa banyo. Ngunit iniistorbo nito si Martha dahil pakiramdam niya ay ipinagkanulo niya ang alaala ng kanyang yumaong kasintahan sa pamamagitan ng pagiging intimate sa kanyang gawa-gawang bersyon. Pagkaalis ni Naomi, sinabi ni Martha kay Ash ang buong pag-uusap nila ng kanyang kapatid. Ibinunyag niya na bagamat pakiramdam ni Naomi ay nakamove on na siya, sa totoo lang, nananatili pa rin siya sa mga alaala ng kanyang namatay na kasintahan. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging malinaw sa kanyang isipan ang pagkakaiba ng tunay na Ash at ng peke. Ang bersyon ng android ay hindi nangangailangan ng pagkain o pagtulog, ang kanyang balat ay mukhang masyadong makinis, at palagi siyang kumikilos tulad ng pinakamahusay na bersyon ng totoong Ash. Kahit na si Martha ay nababagabag sa katotohanan na ang bersyon na ito ay tila nawawala ang isang nunal sa kanyang clavicle. Sa pagdaan ng mga linggo, mas nadidismaya si Martha sa bagong Ash na ito. Sinunod niya ang lahat ng sinasabi nito na parang robot, at nagsimulang mawala ang lahat ng mga pagtatalo niya noon sa kanyang yumaong kasintahan. Nang hindi mapigilan ni Martha ang kanyang emosyon, sinigawan niya ang clone na umalis ng bahay. Para bang upang patunayan ang kanyang punto, ang android Ash ay nag-oobliga ng walang anumang argumento at lumabas. Kinabukasan, nakita siya ni Martha na nakatayo sa gitna ng kanilang bakuran. Tinanong niya kung bakit hindi siya umalis, kung saan ipinaliwanag niya na dapat siyang manatili sa loob ng 25 metro mula sa kanyang activation point na siyang paliguan. Pagkatapos ay tinanong niya si Martha kung maaari siyang makapasok sa loob, na kung saan siya ay sumang-ayon. Nang hapong iyon, nagpasya siyang dalhin si Clone Ash para magmaneho sa matataas na bundok. Dinala niya siya sa tuktok at bigla siyang hiniling na tumalon mula sa bangin. Habang naghahanda ang robot na gawin ito, sumigaw si Martha na ang totoong Ash ay natakot. Nang marinig ito, natakot ang clone at nagsimulang magmakaawa na ayaw niyang mamatay. Ngunit mas ikinadismaya nito si Martha dahil alam niyang pinoproseso lang ng robot ang mga performance ni Ash ngunit hindi katulad niya. Sa huling eksena, ang pelikula ay naputol sa ilang taon mamaya. Ang anak na babae ni Martha ay lumaki na at ngayon ang kanyang kaarawan. Habang naghihiwa ng cake, hiniling niya na magtabi ng slice para kay Ash. Noong una ay tumanggi si Martha, ngunit sa pagpupumilit ng kanyang anak na babae, sa kalaunan ay sumuko siya. Nang maglaon, dinala ng batang babae ang cake sa isang mabahong atak kung saan nananatili si Ash. Ang clone ay nalulugod dito, kahit na hindi siya kumakain. Ipinahihiwatig na hinahayaan lamang ni Martha ang kanyang anak na makipag-usap sa kanya sa mga espesyal na okasyon. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!